Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala'u amma ba'd. Insyaallah ta'ala, ipagpapatuloy natin ang ating klase sa Sharh al-Qawaid al-Arba' ni Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Qala Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ بِرِعَايَتِهِ وبتوفيقه وهدايته في الدنيا والآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. Sinabi ni Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ بِرِعَايَتِهِ وبتوفيقه وهدايته في الدنيا والآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. At ang bagong vocabularies dito, ang una ay ang kalima na riaya. Sa word na biriayatihi, riaya. At ang ibig sabihin ng riaya ay ang pangangalaga. Riaya, ibig sabihin pangangalaga, or sa English, care. Pangangalaga or care. So, ang word na biriayatihi ay sa kanyang pangangalaga, or sa English, with his care. Or pwede rin natin sabihin sa ibang context, ang ibig sabihin ng biriayatihi sa kanyang pagbabantay, or sa English, with his supervision. At the next na kalima ay tawfiq. At ang ibig sabihin ng tawfiq ay patnubay or tulong or anumang mga words na nasa context na ito. Or sa English, pwede natin sabihin success, assistance, and so on. Wabitawfiqihi, ibig sabihin sa kanyang patnubay, or sa English, with his success. Ang next na word ay wahidayatihi. Wahidayatihi. Ang bagong word dito ay word na hidayatun. Without ang waw at ang ha. Hidayatun. At ano ang ibig sabihin ng hidayatun? Ang ibig sabihin ng hidaya ay ang gabay. Hidaya, ang gabay. Or sa English, the guidance. Sa Tagalog, ang gabay. Sa English, the guidance. So, ang word na wahidayatihi ay at sa kanyang gabay. Or sa English, with his guidance. At ang next na word ay tas'adu. Tas'adu. At ang ibig sabihin ng tas'adu ay magiging masaya. Magiging masaya. Or magkakaroon ng kasiyahan. Sa English, will be happy or will have happiness. Ang tas'adu ay magiging masaya o magkakaroon ng kasiyahan. Or sa English, will be happy or will have happiness. At nasa same root word rin ito ng word na nakuha natin na saada. At ang next na word ay syaqa. Syaqaun. At ang ibig sabihin ng syaqa ay paghihirap. Paghihirap or kalungkutan. At ang syaqa ay kabaliktaran ng saada. Ang syaqa ay paghihirap o kalungkutan. Or sa English, misery or suffering or ano pang mga words na nasa context nito. So, ang word na la syaqaa ay walang paghihirap or no misery or walang kalungkutan or no suffering. At the next na word ay abadan. Ang next na word ay abadan. At ano ang ibig sabihin ng abadan? Ito ay magpakailanman. Magpakailanman o walang hanggan. Magpakailanman o walang hanggan. Or sa English, pwede natin sabihin forever
or eternally. Forever or eternally. At ang overall translation nito ay sa sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ بِرِعَايَتِهِ وَبِتَوْفِيقِهِ وَهِدَايَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّكَ تَسْعَدُ سَعَادَةً لَا شَقَاءَ بَعْدَهَا أَبَدًا. Kaya kapag aalagaan ka ng Allahu Azza wa Jal, kapag poprotektahan ka ng Allah sa pamamagitan ng kanyang riaya, sa pamamagitan ng kanyang pangangalaga at patnubay at gabay sa mundo at sa kabilang buhay, ikaw ay magiging masaya nang walang katapusan na hindi kailanman mararanasan ang paghihirap muli. فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا والآخرة, kaya kapag poprotektahan ka ng Allah sa pamamagitan ng kanyang pangangalaga, sa kanyang patnubay, sa kanyang gabay, sa mundo at sa kabilang buhay, فَإِنَّكَ تَسْعَدُ سَعَادَةً لَا شَقَاءَ بَعْدَهَا أَبَدًا. Ikaw ay magiging masaya na walang katapusan at hindi mo kailanman mararanasan ang paghihirap. At the next na phrase sinabi ni Sheikh Fawzan hafizahullah ta'ala, في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم. At ang first na word ay al-hidayah, at nakuha natin kanina ang al-hidayah, ibig sabihin ang gabay o ang tamang landas. At ang next na word ay as-sayru. As-sayru. At ang ibig sabihin ng as-sayru ay ang pagsunod. As-sayru ay ang pagsunod. Or sa English, following. Following. Or pwede natin sabihin to tread. For example, to tread upon the path. Ang next na word ay al-manhaj. Al-manhaju. At ang ibig sabihin ng al-manhaju ay ang landas o ang pamamaraan. Ang landas o ang pamamaraan. Sa English, the path or the methodology. Ang next na word ay as-salimu. As-salimu. At ano ang ibig sabihin ng as-salim? Ibig sabihin tama o ligtas o matuwid. Tama, ligtas o tuwid. Or sa English, pwede natin sabihin correct, safe, and straight. So ito ang ibig sabihin ng salim. At ang overall translation nito, sinabi ni Sheikh Fawzan, في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم. Sa mundo, sa dunya, gagabayan ka niya, ibig sabihin ng Allah, gagabayan ka niya sa tamang landas at patnubay at pagsunod sa tuwid na manhaj, tuwid na pamamaraan sa mundo. Ano ang wilaya ng Allah sa isang alipin sa mundong ito? Sinabi ni Sheikh Fawzan, sa mundong ito, sa dunya, gagabayan ka niya sa tamang landas at bibigyan ka ng patnubay at pagsunod ang tawfiq sa tuwid na pamamaraan, tuwid na manhaj. At sinabi ni Sheikh Fawzan, pagkasunod, وَفِي الْآخِرَةِ يَتَوَلَّاكَ بِأَنْ يُدْخِلَكَ جَنَّتَهُ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا لَا خَوْفَ وَلَا مَرَضَ وَلَا شَقَاءَ وَلَا كَرْبَ وَلَا مَكَارِهَ وَفِي الْآخِرَةِ يَتَوَلَّاكَ بِأَنْ يُدْخِلَكَ جَنَّتَهُ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا لَا خَوْفَ وَلَا مَرَضَ وَلَا شَقَاءَ وَلَا كَرْبَ وَلَا مَكَارِهَ. At ang bagong vocabularies dito, ang una ay yudkhilaka. Yudkhilaka o yudkhiluka. Ano ang ibig sabihin ng yudkhiluka? Ipapasok kanya. Ipapasok kanya.
or sa English, He will enter you or He will make you enter. Ang next na word ay jannatahu. At kung hindi kasali ang damir, Jannah. At lahat sa atin alam natin anong ibig sabihin ng Jannah. Ito ay ang paraiso. O sa English, the paradise. So ang Jannatahu, ibig sabihin sa kanyang paraiso, to his paradise. Ang next na word ay khalidan. Khalidan. At ang ibig sabihin na khalidan ay mananatili magpakailanman. Mananatili magpakailanman. Or sa English, staying forever. Staying forever. At ang next na word ay mukhalladan. Ang next na word ay mukhalladan. Anong ibig sabihin na mukhalladan? Magpakailanman. Magpakailanman o walang hanggan. Kapag sasabihin natin ang word phrase na khalidan, mukhalladan, kung idugtong natin itong dalawang phrase, ibig sabihin mananatili dito sila magpakailanman. So ang next na word ay khawf. Khawf. Anong ibig sabihin ng khawf? Ibig sabihin ng khawf, takot. Ang takot. Ang next na phrase, ang marad. Maradon. Anong ibig sabihin ng maradon? Ibig sabihin sakit. Ang sakit. Or sa English, sickness. So ang next na word ay karbon. Kaf, ra, ba. Anong ibig sabihin ng karbon? Kalungkutan. Karb, ibig sabihin kalungkutan, or sa English, distress. At ang next na phrase ay, next na word ay makari. Makariho. Ano ang ibig sabihin ng makariho? Ibig sabihin ang paghihirap o ang kahirapan. Ang kahirapan. Or sa English, hardship. So, ang translation ng phrase ni Sheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, وَفِي الْآخِرَةِ يَتَوَلَّاكَ بِأَنْ يُدْخِلَكَ جَنَّتَهُ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا لَا خَوْفَ وَلَا مَرَضَ وَلَا شَقَاءَ وَلَا كَرْبَ وَلَا مَكَارِهَ. At ano ang wilaya ng Allah, ang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin sa Yawm al-Qiyamah. At lahat na ito is under sa dua ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, وَأَنْ يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, na naway pangalagaan ka ng Allah sa mundong ito at sa akhirah. Kanina, binanggit ni Sheikh Fawzan, ano ang pangangalaga ng Allah sa mundong ito. At ngayon, sinabi niya, وَفِي الْآخِرَةِ, at sa kabilang buhay, يَتَوَلَّاكَ بِأَنْ يُدْخِلَكَ جَنَّتَهُ, aalagaan ka niya sa pamamagitan ng pagpapasok sa iyo sa kanyang paraiso. Khalidan mukhallada, kung saan mananatili ka doon magpakailanman. La khawfa, kung saan walang takot, wala marada, walang sakit, wala syaqaa, walang paghihirap, wala karba, walang kalungkutan, wala makariha, at walang kahirapan. So ulitin natin, wa fil akhirati, at sa kabilang buhay, yatawallaka bi an yudkhilaka jannatahu, aalagaan kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapapasok sa iyo sa kanyang paraiso, khalidan mukhalladan fiha, kung saan mananatili ka roon magpakailanman. La khawfa, kung saan walang takot, wala marada, walang sakit, wala syaqaa, walang paghihirap, wala karba, walang kalungkutan, wala makariha, at walang kahirapan. Was'alullaha an yaj'alana minhum, at hiningi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila. At ang next na phrase ay وَهَذِهِ وِلَايَةُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَهَذِهِ وِلَايَةُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. At ang first na vocabulary dito ay wilaya. At ang ibig sabihin ng wilaya to ay ang pangangalaga. Ang pangangalaga o ang protection, or sa English, protection. At ito rin ang root word ng dua ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Yatawallaka. At sa ibang context, may ibang mga
meaning ito ang word na wilaya tulad ng pamumuno, authority. Tulad ng pamumuno o authority. Pero dito, ang ibig sabihin ng wilaya ay pangangalaga. At ang next na word ay li'abdihi. At ang bagong vocabulary dito ay word na abdun. At ano ang ibig sabihin ng abdun? Ibig sabihin na ang alipin. Ang alipin, or sa English, the servant or the slave. At ang ibig sabihin ng li'abdihi ay para sa kanyang alipin, or sa English, for his servant. Ang next na word ay al-mu'min. Ang next na word ay al-mu'min. At ang ibig sabihin ng al-mu'min ay ang mananampalataya. Ang mananampalataya o ang mga naniniwala, or sa English, the believer. At ang word na mu'min, ito ay kasalungat ng word na al-kafir, ng disbeliever. At ang overall translation ng phrase, وَهَذِهِ وِلَايَةُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. At ito ang pangangalaga ng Allah para sa kanyang mananampalatayang alipin sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sa mundo at sa kabilang buhay. Pagkatapos sinabi niya, Qala Ibnul Qayyim, rahimahullah, at nakuha natin ang word na qala. At ang translation ng Qala Ibnul Qayyim, sinabi ni Ibnul Qayyim, rahimahullah ta'ala, إذا تولاه امرؤ دون الورى تولاه العظيم الشاني. إذا تولاه امرؤ دون الورى تولاه العظيم الشاني. At ito ay poem, tula na galing sa Nuniya ni Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. At kapag sabihin natin ang Nuniya, ibig sabihin ang lahat ng huling letra ng every verse ng poem ay natatapos sa nun. At may mga tula naman na tawag nila al-haiya. Ibig sabihin ang lahat na last word or last letra ng poem na ito sa every line ay natatapos sa ha. Gayon din at taiya. Ibig sabihin ang huling letra ay ta. At ang pangalan ng aklat ni Ibnul Qayyim hakikatan ay Al-Kafiyatu Shafiya fil Intisari lil Firqatin Najiya. Al-Kafiyatu Shafiya fil Intisari lil Firqatin Najiya. So ito ang aklat ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. At ang ibig sabihin ng Al-Kafiya ay kumbaga sapat, sufficient. At ang Ash-Shafiya naman, ibig sabihin pagpapagaling. So Al-Kafiyatu Shafiya, ang sapat na pagpapagaling. Fi al-intisari, sa pagtulong lil firqati najiya, para sa ligtas na grupo. So ito ang aklat ni Ibnul Qayyim, at si Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, may sharh siya, may explanation siya. Nasa 4 na mujalladat, 4 na volumes. So ala kullin, sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, إِذَا تَوَلَّاهُ امْرُؤٌ دُونَ الْوَرَى تَوَلَّاهُ الْعَظِيمُ الشَّانِ. At ang word na imru'un, dito ang ibig sabihin ng imru'un ay person. Person or tao. Person or tao. At ang ibig sabihin ng duna, ibig sabihin maliban sa. Maliban sa. Or bukod sa. Maliban sa o bukod sa. Or sa English, other than. Or apart from. Other than or apart from. At ang ibig sabihin ng al-wara, ang sangkatauhan. Ang sangkatauhan, or sa English, mankind. At ang word na asyani, ibig sabihin in His Majesty, sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang kadakilaan. At medyo mahirap i-translate usually ang mga poem kasi medyo malalim ang mga words na ginagamit at minsan may mga nako-compromise ang mga rules ng grammar at self and so on para maging pantay ang timbang ng
bawat linya. So ala kulin, ang translation nito, ang poem ni Ibn al-Qayyim kung saan sinabi niya, "Idha tawallahum ru'un dunal wara, tawallahu al-'azimu syani." Kapag ang isang tao ay nag-aalaga sa Allah, bukod sa lahat ng nilalang, bukod sa lahat ng sangkatauhan, ang dakila at makapangyarihan ay siyang mag-aalaga sa kanya. Kapag ang isang tao ay nag-aalaga sa Allah, bukod sa lahat ng nilalang, ang dakila at makapangyarihan ay siyang mag-aalaga sa kanya. So ito ang rough translation nito. In simple words, kapag ang isang tao aalagaan niya ang Allah at hindi ang mga tao, ang wilaya niya is para sa Allah, hindi sa mga sangkatauhan, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo siya ang mag-aalaga sa kanya. At maaari isa sa inyo magtatanong, paano natin aalagaan ng Allahu Azza wa Jal? At ang sagot dito ay sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang inutos at pag-iwas ng kanyang ipinagbabawal. Pagkatapos sinabi ni Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, qal, sinabi niya, ibig sabihin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Sinabi niya, at gawin kanyang pinagpala saan ka man naroroon. At gawin kanyang pinagpala or biyayaan ka ng Allah, mubarak, saan ka man naroroon. At nakuha natin itong phrase na ito kaya hindi natin explain ang word by word translation. Pagkatapos sinabi ni Sheikh Fawzan sa pag-explain ng dua na ito, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, sinabi ni Sheikh Fawzan, idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta fahadha huwa ghayatul matalib. Idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta fahadha huwa ghayatul matalib. At ang ibig sabihin ng ghaya, ang ghayatu ay layunin, ang layunin. Or sa English, the goal. Ang ghaya, ibig sabihin layunin, or sa English, the goal. At ang phrase na al-matalib, ang word na al-matalib, ibig sabihin mga hinahangad o mga layunin. Mga hinahangad o mga layunin, or sa English, the objective or demand or mga words na nasa context na ito. At ang overall translation nito, dahil nakuha natin halos lahat ng phrase dito maliban sa dalawang word, sinabi ni Sheikh Fawzan, idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta, kapag ginawa ka ng Allah mubarak na pinagpala saan ka man naroroon, fahadha huwa ghayatul matalib. Ito ang pinakadakilang layunin ng lahat ng mga hinahangad. Ito ang pinakadakilang layunin ng lahat ng mga hinahangad. Or sa English, pwede natin sabihin na ito ang the ultimate goal or the ultimate objective. The ultimate objective. Ito ang pinakadakilang layunin. Pagkatapos sinabi ni Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, yaj'alullahu al-barakata fi 'umrika wa yaj'alul barakata fi rizqika. Yaj'alullahu al-barakata fi 'umrika wa yaj'alul barakata fi rizqika. At ang vocabularies dito, ang una ay ang word na al-baraka. Al-baraka, ibig sabihin ang biyaya. At ito ay tulad ng word na mubarak. Mubarak. Al-baraka at mubarak, halos parehas lang sila. Al-baraka, ang biyaya o ang pagpapala, or sa English, the blessing or the grace, at iba pang mga words na nasa context nito. Ang next na word ay umrika. Umruka. Originally, umruka. At ang word na umrun, ibig sabihin, ang edad. Ang edad. O pwede natin sabihin, ang buhay. O ang haba ng buhay. Haba ng buhay. Or sa English, the age or the life or the lifespan. The lifespan. Umruka, ibig sabihin, ang iyong buhay o ang iyong haba ng buhay o ang iyong edad. Kaya minsan, marinig ninyo, may magtanong, kam umruka o kam umruki. Ilang taon ka na? How old are you? Ang next na word ay rizqika.
or rizquka. Aslan, rizquka. At ang rizqun, ang rizq, ibig sabihin ang iyong kabuhayan o ang iyong kita. Ang iyong kabuhayan o ang iyong kita o ang biyaya at ano pang mga words na nasa context nito. Or sa English, the provision, the sustenance, the blessing. Ang iba tinatranslate nila ito as the blessing at iba pa. So ang translation nito, yaj'alullahu al-barakata fi umrika wa yaj'alul barakata fi rizqika. Ang Allah maglalagay siya ng baraka, maglalagay siya ng biyaya sa iyong buhay, sa iyong edad at sa iyong rizq, sa iyong kabuhayan o sa iyong kita, sa iyong sustenance, provisions. Yaj'alullahu al-barakata fi umrika wa yaj'alul barakata fi rizqika. Ang Allah ay maglalagay ng baraka, ng biyaya sa iyong buhay at sa iyong kita, sa iyong kayamanan. At ang next na phrase, وَيَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي عِلْمِكَ وَيَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي عَمَلِكَ وَيَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي ذُرِّيَّتِكَ. At ang bagong phrases dito ay ilmika. Originally, ilmuka. At nakuha natin previously ang phrase na ilmun. So, ilmuka, ibig sabihin ang iyong kaalaman, your knowledge. Ang next na word ay amaluka. Amaluka. At ang ibig sabihin ng amalun ay ang gawa or deeds, actions sa English. Ang gawa o ang gawain or sa English, deeds or actions. At ang next na phrase, next na word ay dhurriyatun. Dhurriyatun. At ano ang ibig sabihin ng dhurriyatun? Ang mga anak. Ang mga anak. Or sa English, pwede natin sabihin the offspring. The offspring or the descendants. Descendants. At ang overall translation ng phrase, وَيَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي عِلْمِكَ وَيَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي عَمَلِكَ وَيَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي ذُرِّيَّتِكَ. At maglalagay ang Allah ng baraka ng biyaya sa iyong kaalaman, sa iyong gawain, at sa iyong mga anak. At maglalagay ang Allah ng baraka ng biyaya sa iyong kaalaman, sa iyong gawain, at sa iyong mga anak. At ang last na phrase para sa araw na ito, sinabi ni Sheikh Fauzan, Aynama kunta tusahibuka al-baraka, aynama tawajjahta. وهذا خير عظيم وفضل من الله عز وجل. أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت وهذا خير عظيم وفضل من الله عز وجل. At ang first na vocabulary dito ay tusahibuka. Tusahibuka. At ang ibig sabihin ng tusahibuka ay sasama sa iyo. Sasama sa iyo. At ito ay fi'ilun mudari', present tense, tusahib, present tense or future tense. Sasama sa iyo or sa English, accompany you. Accompany you. At dito rin nakuha ang kalima na sahaba, the companions, ang mga kasama ng Propeta alayhi salatu wassalam dahil sumasama sila sa Propeta alayhi salatu wassalam. At ang next na word ay tawajjahta. Tawajjahta. At ang ibig sabihin ng tawajjahta, ikaw ay pumunta. O ikaw ay magtungo. Ikaw ay pumunta o ikaw ay magtungo. Or sa English, you go or you head to. You go or you head to. At ang next na word ay khayrun. Khayrun. At ang ibig sabihin ng khayrun ay kabutihan. Kabutihan or sa English, goodness. At ginagamit natin kadalasan ito, ang khair, sa dua na jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. At ang last na word ay fadlun. Fadlun. At ang ibig sabihin ng fadlun ay biyaya. Biyaya. Or sa English, favor or grace. Favor or grace.
At ang overall translation ng phrase ni Sheikh Fauzan, aynama kunta tusahibuka al-baraka, aynama tawajjahta, wa hadha khairun azimun wa fadlun min Allah azza wa jal. Saan ka man naroroon, sasama sa iyo ang baraka, sasama sa iyo ang biyaya. Saan ka man magtungo, sasama sa iyo ang baraka. At ito ay isang dakilang kabutihan at biyaya mula sa Allah azza wa jal, ang dakilatang marangal, the mighty and majestic. At mabasahin natin ulit ang paragraph na nakuha natin mula sa Qawaidul Arba, ang explanation ni Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala sa Qawaidul Arba. Pagkatapos i-translate natin para maintindihan natin ang sinabi ni Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala. Sinabi niya, فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ بِرِعَايَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَهِدَايَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّكَ تَسْعَدُ سَعَادَةً لَا شَقَاءَ بَعْدَهَا أَبَدًا. Kaya kapag poprotektahan ka ng Allah sa pamamagitan ng kanyang pangangalaga, patnubay at gabay sa mundo at sa kabilang buhay, ikaw ay magiging masaya ng walang katapusan na hindi kailanman mararanasan ang paghihirap muli. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم. Sa mundo, gagabayan kanya sa tamang landas, patnubay at pagsunod sa tuwid na pamamaraan, tuwid na manhaj. وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها. At sa kabilang buhay, aalagaan kanya sa pamamagitan ng pagpapapasok sa iyo sa kanyang paraiso, kung saan mananatili ka roon magpakailanman. La khawfa wala marada wala syaqaa wala karba wala makariha. Kung saan walang takot, walang sakit, walang paghihirap, walang kalungkutan at walang kahirapan. Lahat na ito, wala ito sa Jannah. وهذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. At ito ang wilaya, ang pangangalaga ng Allah para sa kanyang mananampalatayang alipin sa mundo at sa kabilang buhay. Qala Ibnul Qayyim, sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, إذا تولاه امرؤ دون الورى تولاه العظيم الشان. Kapag ang isang tao ay nag-aalaga sa Allah bukod sa lahat ng nilalang, bukod sa lahat ng sangkatauhan, ang dakila at ang makapangyarihan ay siyang mag-aalaga sa kanya. Qala wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Sinabi niya, ibig sabihin si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, at gawin kanyang pinagpala saan ka man naroroon. So sinabi ni Sheikh Fauzan, إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب. Kapag ginawa ka ng Allah na pinagpala saan ka man naroroon, ito ang pinakadakilang layunin ng lahat ng mga hinahangad. يجعل الله البركة في عمرك ويجعل البركة في رزقك. Ang Allah ay maglalagay ng baraka, ng biyaya sa iyong buhay at sa iyong kayamanan. ويجعل البركة في علمك ويجعل البركة في عملك ويجعل البركة في ذريتك. At maglalagay ang Allah ng biyaya sa iyong kaalaman, sa iyong gawain at sa iyong mga anak. Aynama kunta tusahibuka al-baraka, aynama tawajjahta. Saan ka man naroroon, sasama sa iyo ang biyaya. Saan ka man magtungo, sasama sa iyo ang biyaya. وهذا خير عظيم. At ito ay isang dakilang kabutihan, وفضل من الله عز وجل. At biyaya mula sa Allah, ang dakila at ang marangal. ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.